Uy! Hi everyone, I'm Cadet Pao. Maybe one of you or every one of you is very confused kung bakit tayo meron pa video. Actually, ito yung first time na gagawa ko ng isang YouTube account or YouTube channel. And, ayun. So, before anything else, magpapakilala muna ako. Again, I'm Cadet Pao Kagitla. Isa akong first year BS Crim or Bachelor of Science and Criminology. Doon ako nagtitake sa pamantasan ng Luzon, Muntinlupa. Ba't ako kinakabahan? Anyway, so, I'm 19 years old. Ayun, nasabi ko na kung ano yung course and year ko. And, mapunta naman tayo sa hobbies. So, one of my hobbies is martial arts. So, ayun, nagpa-practice ako ng martial arts. Specifically, karate-do or karate. Nung bata pa lang ako, nakikita ko na yung dad ko or yung tatay ko na nagpa-practice ng martial arts. So, ayun, first martial arts na kinagisnan ko is karate-do talaga. Or yung sikaran. Sikaran kasi talaga yung tawag noon do sa specific type ng martial arts ng tatay ko. So, ayun, nung high school siya, isang pala siya, third dan black belt under ng sikaran karate. Ayun, anyway, ba't ba tayo nagpapaligoy-ligoy pa? So, itong introduction video or first video lang naman natin is all about magre-react lang naman tayo ng mga videos mamaya-maya. Magre-react tayo sa mga naging fights ko since nasabi ko na rin naman na mahilig ako sa martial arts, diba? Siyempre, sa school namin, sa PL Moon, meron doong meron doong naging opportunity sa akin upang ma-practice in a formal way or in a proper way yung mismong martial arts na gusto kong i-take. Younger days ko, elementary, daycare, kinder, high school, senior high school, yung karate, hindi ko talaga siya formally napapractice. Like, hindi ko siya na-practice in a proper way. Kumbaga, nagpa-practice lang ako, self-knowledge, self-learned ba. Kumbaga, sa sarili ko lang siya napapractice. Dito lang ako nagpa-practice sa loob ng bahay. And with under supervision naman ng tatay ko. But then, syempre, as a student, kumbaga masasabi mo lang talaga na isa ka talagang nagpa-practice ng martial arts. If merong formal or proper medium or proper place and proper supervision na halimbawa, nagte-training ka talaga sa isang dojo or nagte-training ka talaga under ng school with other supervisions ng galing sa ibang tao. Ayun, so, nung dumating ang college, I'm in my first year na, nakita ko yung isang page, pa-try out sila ng mga students, mga first-timer, either first-timer, meron ng knowledge about sa karate. And then, ayun, nakita ko doon yung So, na-interest ako. So, sabi ko, why not i-take ko na? Why not kunin ko na yung opportunity na magkaroon talaga ng real-life experience, ng proper and formal experience to formally practice karate. And so, tinake ko siya. Nung in-approach ko yung si father, yung grand sifu namin, nung in-approach ko siya through PM, sinabi ko yung mga dahilan ko kung bakit gustong sumali. Syempre, nagpakilala muna ako and then all. And then, doon, nag-reply siya na, ayun, I can visit, like, may tryout there. So, nung pagdating ko sa mismong, doon sa mismong place kung saan nagpa-practice, kasi under, naman siya, under ng school. So, doon sila nagpa-practice sa may court, doon sila nagtitraining. So, pagpunta ko doon, nakita ko yung mga students and yung mga karateka. Karateka kasi yung mga tawag dun sa players and dun sa mga taong nagpa-practice ng karate do.
So, ayun. Nung nakita ko yung mga players and yung mga trainees, nagte-training sila, nakapabilog sila nun. Nagte-training sila, concentration and all. Nagko-conditioning exercises and all. And then, ayun, nakita ko yung mga yung mga gears. Kasi actually, nung naabutan ko sila, siguro mga ilang minuto nun, bago ko makita yung mismong sitwasyon na yon, yung nakapabilog sila, siguro, nag-sparring sila. Which, hindi nga ako nagkamali. Kasi talaga nag-i-sparring sila nung mga time na yon. Kasi yung mga nakarating ako nung mga oras na yon, 1 hour before matapos yung mismong training na. Kasi malapit na sila mag-uwian nun, 1 hour na lang. And then, ayun na nga, nung in-approach ko yung si father, syempre nagbawa ko kasi isa yun sa mga alam kong, kumbaga, signs of courtesy. Signs of courtesy na pinapakita ng mga students sa mga instructors ng under karate do. Kahit hindi lang naman karate do, kahit sa taekwondo, sa judo, ayan, nagbabaw din yan sila. Ayun, alam nyo ba, nung first day ko, kinabahan ako. Sinaba kagad daw sa sparring. Syempre, ako, not having a formal or proper training, hindi ko talaga alam kung ano yung rules. Syempre, kahit nandiyan yung tatay ko, hindi ko naman lagi-lagi nakakausap since madaming kaming ginagawa. Ako, estudyante ako, nag-aaral ako sa hindi kami nagkakaan ng oras. And then, ay na nga, syempre, ang tinatanong ko naman kasi sa tatay ko, hindi yung kung paano sila magbaw, paano ba sila umakto, hindi ko naman tinatanong yun. Ang tinatanong ko is how to defend myself in terms of in every situation na kinakailangan kong gamitin yung karate do, yung any martial art na alam niya. Kasi hindi lang talaga karate do yung alam ng tatay ko. Kasi ayun na nga, Sikaran is a type of martial arts na merong mga halo ng aikido, judo, ng jiu-jitsu, and other pa. Hindi ko siya iisa-isahin kasi ayun na nga. Bale, ang tinatanong ko lang sa tatay ko is kung paano yung gagawin sa sitwasyon na to, paano ba dapat yung tamang suntok, paano yung tamang saan ba pwedeng magkaroon ng mga parte sa katawan ng tao na kung saan kapag doon mo siya tinira, like sinuntok, tinadyakan, in a self-defense way, sa mga sitwasyon na kinailangan mo talagang gamitan ng dahas. Actually, hindi naman dahas. Kumbaga, kailangan mong protektahan yung sarili mo in order for you to survive in that kind of situation. Yun lang naman yung mga tinatanong ko. And, ayun. So, pagdating ko doon sa convention, mabalik na tayo doon sa story. Pagdating ko doon sa place, di ba nga, sasabak ako sa sparring. After ko mag-warm up, kasi pinag-warm up na, natutuwa nga sila yung natutuwa nga sa akin yung, kumbaga, yung inutusan ni father nung time na yun na i-warm up ako para iwas injury. So, ayun, natutuwa kasi hindi naman na kailangan masyadong, kumbaga, hindi sila nahirapan kung paano ko i-execute yung mga exercises since bukod sa mahilig or may at least talent or skill sa martial arts, meron din akong hilig sa pag-exercise, pag-yoga, stretching, basta lahat ng may kinalaman na pwede i-coordinate or magkaroon ng body condition. Basta mayroong kinalaman sa body coordination. Ayun. Lahat na may kinalaman sa body coordination, hilig ko siya. Like, exercise, workout, lahat yan. So, hindi na sa akin nahirapan. Lalo na nung pinag-split ako. Importante kasi sa bawat martial artist or sa trainees or sa kahit saan mang aspeto, mahalaga ang flexibility. Bakit? Kasi, doon sa flexibility na yun yung fluidity mo na
magiging daan mo para makagalaw ka ng maayos, ng matiwasay, at yung hindi ka mahihirapan. And through flexibility kasi, with the proper execution of every exercise, na in terms of stretching and all of those warm-up exercises, lahat ng yun, beneficial yun sa'yo kasi makakaiwas ka sa injury. So, ayun na nga, stretching, split, nagawa ko naman siya. Pati nga yung alam niyo yung back stretch? Di ba, halimbawa, ito yung katawan. Ito yung yung likod mo. Yan. Ito yung likod mo. Di ba, nakaganyan ka. Ito yung mga paa mo. Kailangan pantayan pagdating sa likod. Igaganon mo yan. Stretch ka. Ganyan. Hindi naman ako nahirapan. In God's grace. Hindi naman ako nahirapan kasi yun nga, mahilig nga ako talaga kasi mag-stretching, mahilig ako mag-exercise, mahilig ako basta sa kahit anong bagay na alam ko makakapagpa-benefit sa akin. Pa-benefit. Maalam ko makakapagpa-benefit sa akin. So, ayun nga, ginanyan. Syempre, meron din tao sa likod ko na tinulak talaga. As in, yung, hindi naman tulak na kumbaga yung talagang ginanon niya yung likod ko para ma-fulfill ko yung mismong proper execution. Pero ang yan, di naman yun ipipilit. Pag, halimbawa, ito katawan mo, yan, diretso yan. Pag ito yung katawan mo, pero hanggang dito lang yung kaya mo, okay na yun. Hindi nila ipipilit yun kasi yung mismong purpose kung bakit ka nag-i-stretching is to prevent you from having an injury. So, kung ipipilit nila yun, edi may injury ka, di ba? So, syempre, yun yung iniiwasan nila. So, hindi nila yun ipipilit. Pag hindi mo na kaya, dun na. Hanggang dun lang. So, after ng warm-up, ng stretching, inaayos na sa akin, isinusuot na sa akin yung gear. And then, ayun, kinakabahan ako kasi hindi ko nga alam yung rules. Hindi ko alam kung anong mismong punto, saan yung pupuntosan and all. Kasi nga, first time ko yun na mag-formal training. And then, ayun, di ba, ayun na nga. No, so, tinatanong ko dun sa nag-warm up sa akin kung ano yung mga kung saan pupuntos, alin lang yung pwedeng tamaan, alin lang yung So, sinabi niya dito, wait lang. Yung ditong parte, yan lang, pati yung dito, sorry, nakasado, yan, dito lang, andyan sa obliques. Sunod, yung mga atake na pwede mo magawa. So, sa punch, ayan, ganyan kasi basta ayan. Pag tinamaan ka ng punch, 1 point. Pag tinamaan ka ng sipa, yung sipa, dapat dito lang aabot. Or kung nakaside ka naman, at tumama, 2 din yun. Basta sipa, 2. And then, ayun. Di ba first time ko? Akala ko, lahat ng mga napapanood ko sa mga karate tournaments, or in any case, ay pwede yung mismong alam ko. Kasi ang alam ko, pag mga tournament, pwede kang mag-side kick, pwede kang mag-front kick, pwede kang kahit anong basta hindi lang ground fighting. Kasi yun yung nakikita ko. So, nung first time ko makipag-sparring, yung ka-sparring partner ko kasi, din siya, first time din niya niyang mag-training sa ganung convention. Tinanong ko siya, may ka na ba? May experience ka na ba? Ganito, ganyan. Sabi niya, wala pa. First time pa lang daw. Then, ayun, sabi ko, confident ako, ganyan, kasi first time kami pareho. Ayun na nga, laban na. Nagulat ako. Syempre, hindi ko alam yung rules. Akala ko, pwede mag-side kick. So, sinide kick ko. Tinamaan siya sa may bandang solar plexus. Sinabi nila, bawal daw yun. Pwede lang 45. Ganun lang siya. Kumbaga, ito yung paa mo, ganun lang.
Ayun yung 45. Ayun, sabi ko, sige. Kasi nga, hindi ko nga alam kung anong rules. Yun na nga, hindi pwede. Ngayon naman, yung sa suntok, akala ko pwede din ng consecutive. So, ginawa ko, yun kasi yung nakikita ko sa sa ilang tournaments. Tapos, ayun, sinabihan din ako, sabi, bawal mag-consecutive punches. Isa-isa lang, tapos kailangan mong ibalik. Like, paanong balik ba ang tinutukoy ko kamo? Diba, ayan. Diba yan? Ganyan. Babalik mo. Ganun ng puntos. Same with the kicks, dapat ibabalik mo din. So, ayun ang ginawa ko. First, formal sparring ko, natalo ako. Kasi, bukod sa hindi ko talaga alam ang rules, napupuntasan ako kasi nga, mas proper, mas tama yung ginagawa sa akin nung sparring partner ko. Now, so anyways, ano bang mangyayari sa first video na to? So, ayun, magre-react tayo doon sa videos na yun. Kung paano ba yung naging strategy ko nun, or kung paano ba yung naging thinking ko nun, paano ba yung naging style ko nun, and paano ko ba siya naisip na gawin. So, ayun, later, pag-uusapan natin yon. Ayusin ko lang muna yung gamit. Na players, which is, ayun na nga, yung naka-sparring session ko dito. Requested ng video. Mali yung part ko eh.